Ang Palawan ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Mimaropa. Ang lungsod ng Puerto Princesa ay kabisera nito at ang pinakamalaking lalawigan sang-ayon sa laki ng lupain. Bumabagtas ang mga pulo ng Palawan mula sa Mindoro hanggang Borneo patungong Timog Kanluran. Matatagpuan ito sa pagitan ng Dagat Timog China sa Hilagang Kanluran at Dagat Sulu sa Timog Silangan. Ako si Josie. Naglalayag sakay sa isang barko patungong Palawan. Sa katunayan, galing pa ako ng Negros. Nagpunta ng Cebu dahil walang direktang biyahe ang barko na galing Negros patungong Palawan. Mas pinili ko ang barko dahil pakiramdam ko mas dama ko ang bakasyon kapag naglalawig sa dagat. Ilang oras na lang ay dadaong na ito sa Puerto Princesa. Nang may naalala akong kwento ng aking lola na isang Palawanon. Tungkol ito sa mag-inang Sinaida at Rosa Casilag. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1993. Lugar ng Lipacan, Palawan. Ang ina na si Sinaida ay nasa edad 63. Meron siyang anting-anting na tinatawag na pamako. Kaya nitong patigilin o paralisahin ang sinumang nais ng may tangan. Ang pamako ay kalimitang ginagamit sa pagpako ng espiritu sa taong sinasaniban. Mabisa rin itong panlaban sa mga lahat ng uri ng aswang at kung ano-anong elemento. Samantala, ang anak na si Rosa ay meron naman itong tinatangan na mutya ng linta. Napakabisa nito bilang isang malakas na uri ng tagabulag. Nasa edad 38, naging ulila na sila dahil na aksidente habang namamalaot ang ama at asawa ni Rosa. Ngunit hindi iyon matanggap ng kanyang ina dahil naniniwala ito na hindi lang basta aksidente ang nangyari. Malakas ang paniniwala nito na nabiktima ng mga magindara ang asawa at manugang. Upang hindi na bumalik sa alaala ng ina ang mga nangyari, ay nagdesisyon si Rosa na lumipat sila ng lugar. Mula San Nicolas ay nagtungo sila sa bayan ng San Miguel. Bali, mula sa timog ng Lipacan ay lumipat sila sa hilagang baagi ng isla. Kahit papaano ay nakakuha ng pwesto sa palengke itong si Rosa. Sa mga panahong iyon ay bihira lang ang nagtitinda ng asin. Kaya iyon ang naisip na gawing negosyo ni Rosa. Pinagtulungan nilang mag-ina ang paggawa ng asin upang maibenta. Dahil sa bultuhan ang kanilang pagbenta, ay unti-unting nagkakaroon na sila ng mga iilang parokyano. Kung dati ay sa tindahan mismo sila nakatira, di naglaon ay nakapagpatayo din sila ng isang simpleng kubo. Nasa 5 minuto kung lalakarin ang kanilang kubo papuntang merkado. May mga asin na nakabalot sa supot dahil may naghahanap rin ng mga tingi-tingi. Ang iba ay
animoy bigas na tinitinda dahil may bumibili din ng kilo-kilo. Nakilala na rin sila sa lugar bilang mag-aasin at nagkaroon na ng mga kaibigan. Masaya na rin kahit papaano si Rosa dahil ngumingiti na rin ang kanyang ina. Pero sa kalooban ni Sinaida ay ang maghigante sa lahi ng pumaslang sa kanyang asawa. Ang lahi ng mga aswang. Dating manggagamot si Sinaida at nakikipag-kumbate rin ito sa mga nilalang ng dilim, habang si Rosa naman ay dating rebelde sa Mindanao na nagbagong buhay simula noong makapag-asawa ito. Hindi nga lang sila biniyayaan ng anak. Isang araw, may nasipat na dayo itong si Sinaida. Mariing tiningnan niya ito at amoy na amoy ni Sinaida ang baho nito. Sumama ang tingin ng matanda sa dalagang nakaitim na marahang naglalakad sa palengke. Tumitingin-tingin sa buong lugar subalit umiwas ito sa tindahan ng mag-ina. Gustong-gusto na ni Sinaida na atakihin ang babae. Ngunit alam niya na pipigilan siya ng mga tao. Dahil wala namang ginagawang masama ang babaeng iyon. At baka siya pa ang mampasama pag nagkataon. Sa mga sandaling iyon ay nagluluto na ng hapunan si Rosa. Sa umaga hanggang tanghali ang toka ni Rosa sa tindahan. Samantala, tanghali hanggang 6:00 ng gabi, si Sinaida. Nang matapos silang maghapunan ay agad naghasa ng itak itong si Sinaida. "Naku inay, gabi na. Bukas ka na lang maghasa ng itak." Wika dito ni Rosa. "May nakita ako, isang aswang. Gumagala na naman sila." Matapang na tugon ni Sinaida. "Inay, di ba napag-usapan na natin to? Iiwan na natin lahat sa San Nicolas at mamuhay na tayo ng normal." Sambit dito ni Rosa. "Habang buhay na nating obligasyon bilang may mga tangan. Rosa, gamitin mong muli ang tangan mo. Nandito na sila." Pagpapahayag ni Sinaida. Tumingin lang si Rosa at nagtungo na ng kanyang silid. Kinuha niya ang nakatagong mutya ng linta, pati ang punyal na ginamit niya noong nakikipaglaban pa siya sa tao at sa aswang. Sa murang edad ay naging rebelde na si Rosa sa bulubundukin ng Mindanao. Nanatili ng mahabang panahon itong babae. Doon na rin siya nakakuha ng mutya. Masasabing sanay talaga sa labanan si Rosa. Ngunit huminto na ito. 5 taon na ang nakakalipas. Tiningnan niya ang mga kamay. Kaya pa bang makipaglaban ang mga ito? Tanong niya sa sarili. Alam niya na totoo ang sinasabi ng kanyang ina tungkol sa aswang. Pero sawang-sawa na siya sa mga ganoong bagay. Nais na niya ng tahimik at normal na buhay. Kaya sa gabing iyon ay muli niyang iniligpit ang mutya at ang punyal. 5:00 na ng umaga ay gising na itong si Rosa. Magluluto siya ng agahan bago tuluyang pupunta ng tindahan. Habang ang ina ay tulog pa ng mga oras na ito. Inihanda na niya ang agahan niya
na dadalhin sa tindahan. Kanin na pinatungan ng tuyo, saka ibabalot sa dahon ng saging. Bandang 10:00 ng umaga, nang may napansin siya sa di kalayuan. Isang babae na nakatayo, nakatalikod, at nakaharap sa dagat. Malapit lang kasi ang palengke sa dalampasigan. Pansin rin niya ang mapang-akit ng ngiti nito sa mga kalalakihang kakadaong lang galing pangingisda. Isa sa mga lalaking iyon ay ang isang balo na itago natin sa pangalang Mang Ambo. Hindi naman niya iyon binigyan ng pansin. Natapos ang araw na normal ang lahat. Ay naku inay, inahasa mo na naman niyang itak. Ang talas na niya no. Kahit hangin mapipilas na niyan eh. Wika rito ni Rosa. Nararamdaman ko anak, nagsisimula na sila. Tugon ng kanyang ina. Basta inay, mauuna na po ko. Maaga pa ako bukas. Sambit ni Rosa. Kinaumagahan, kakatapos lang magbalot ng baong itlog at kanin si Rosa nang may narinig siyang ingay sa labas. Nang sipatin niya, ay nagtatakbuhan ang mga tao. Lumabas siya at nagtanong, Melba, bakit? Ano bang nangyayari? Si Mang Ambo, natagpo ang patay. Kinabahan si Rosa dahil nakita niya pa kahapon itong si Mang Ambo. Sinasabi ko na nga ba? Sambulat ni Sinaida na nakatayo na sa kanilang tarangkahan. Inay, nakita ko pa si Mang Ambo kahapon. Kausap niyang, Naku, Diyos ko, babaeng maganda na nakaitim bang nakita mo nay noong nakaraan? Sambit dito ni Rosa. Aswang ang babaeng iyon, tugon ni Sinaida. Nang pinuntahan nila ang lugar, kitang-kita nila ang kalunos-lunos na itsura ni Mang Ambo. Wasak ang tiyan. Ubos ang laman loob at natuyo na ang dugo. Hindi na nagtagal ang dalawa at tuluyang umalis na. Habang naglalakad, pinag-uusapan nila ang nangyari. Rosa, ikaw na muna bahala sa tindahan ngayon. Kakargahan ko ng mga dasal ang aking pamako. Wika sa kanya ng kanyang ina. Tumango si Rosa at habang nasa tindahan ay napag-isip-isip niya na tama ang kanyang ina. Kung hindi sila kikilos, ay paniguradong iisa-isahin ng aswang ang kanilang kababaryo. Pagsapit ng 6:00 ay nagligpit na itong si Rosa. Nakita niyang papalapit ang babaeng nakaitim. Nang matapat na ito sa tindahan, ay sinadyang kabigin ni Rosa ang palangganang puno ng asin. Natalsikan ng bahagya ang babae. Napatalon ito at tuluyang umangil kay Rosa. Nang makita ng babae ang maraming asin, ay umalis na lang ito at naglakad ng mabilis. Pagka-uwi niya ay agad siyang nagtungo sa silid at kinuha ang mutya at ang kanyang punyal. O ano, napagtanto mo na ba? Sambit dito ni Sinaida. Nakaharap ko ang aswang, nay. Takot na takot siya sa asin. Susugurin na yata ako nun kung hindi lang dahil sa asin. Malamang nakikipagbuno na ako sa kanya. Tugon dito ni Rosa.
4:00 pa lang ng umaga ay nag-ensayo na si Rosa. Hindi rin kaya ng konsensya niya na panoorin na lamang ang mga magiging biktima ng aswang. Medyo nanibago pa ang katawan ng babae habang nag-iensayo. Bukod sa baril ay magaling din sa paggamit ng punyal itong si Rosa. At ang punyal na hawak niya ay pamatay aswang talaga. Gawa ito sa purong pilak. Matapos ang 1 oras ay naghanda na siya para sa pang-araw-araw na gawain. Bilang may tangan sa mutya ng linta, ginagamit niya ang sabulag upang linlangin ang kalaban at saka siya aatake gamit ang punyal. Samantalang si Zenaida ay paparalisahin muna ang kalaban gamit ang pamako bago tatagain ng itak. Nagbukas na ng tindahan si Rosa. Papasikat pa lang ang araw. Nakita na naman niya ang babaeng nakaitim. Nakatitig ito sa kanya. Alam niyang ligtas siya kung nasa tindahan siya. Kailangan niya munang alamin kung anong uri ng aswang na iyon. Sa nangyari kay Mang Ambo, iyon naman talaga ang kalimitang ginagawa ng mga aswang sa kalaban. Mas mabuting kilalanin muna niya ang uri ng kalaban bago ito tuluyang umatake. Isa sa ugali ng aswang na kapag naramdaman nila na may alam ka tungkol sa kanila, ay hindi kanila titigilan hanggat di kanila napapatay. Alam na ni Rosa na pinaghihinalaan na siya ng aswang, kaya pipilitin ito na alamin. Sige, tumitig ka lang dyan, demonyo ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Wika ni Rosa sa kanyang sarili. Lumipas na naman ang araw na walang masamang nangyari. Subalit pagsapit ng bukas, isang biktima na naman ang natagpuan. Isang binatilyo ang bagong biktima ng aswang. Nabalot na ng takot ang buong baryo. Isang araw lang ang lumipas. Heto na naman. Inay, kailangan na nating kumilos. Hindi na maaari ito. Sino na naman ang isusunod ng aswang? Sambulat ni Rosa. May gaganaping pagpupulong mamaya. Pupunta tayo. Babantayan ko. Baka nasa paligid lang ang aswang. Wika naman ng kanyang ina. 3:00 ng hapon, nagpulong ang taga-baryo sa bahay ng kapitan. Nasa loob si Rosa. Habang nasa labas, nagkukubli itong si Zenaida. Mas matalas kasi ang pang-amoy ni Zenaida kesa kay Rosa. Sa gitna ng pagpupulong, ay biglang sumigaw si Zenaida. Rosa! Ngayon na! Lumabas si Rosa at mula sa 2nd palapag na beranda ay tumalon ito at biglang nawala. Kitang-kita ng mga taga-baryo ang babae sa bakuran ng bahay. Nakaupo na parang aso at pilit na umaalis sa lugar. Dahil sa pamako ni Zenaida, hindi ito nakagalaw. Biglang sumulpot sa likuran ng babae si Rosa. Agad niya itong binuhusan ng asin. Umangil ng malakas ang aswang at tuluyang umusok ang katawan. Ito ang patunay na isang aswang ang babaeng ito. Sambit dito ni Rosa. Lumapit si Zenaida at ginilitan sa leeg ang aswang. Naghiyawan naman ang mga tao dahil sa gulat. Sa sandali ding iyon, nakilala ng mga tao kung ano at sino talaga ang mag-ina.
Hindi nagtagal ay naging abo ang aswang. Nagbunyi ang taga-baryo, ngunit nagbabala itong si Zenaida. Huwag tayong pakampante. Hindi nag-iisa ang demonyong yan. Maraming nakamasid. Nandyan lang sila sa paligid. Mga kasamahan niyan. Paghahayag dito ni Zenaida. Napagkasunduan ng baryo na magkaroon ng magroronda gabi-gabi. Nasa 4 katao ang magkakasamang maglilibot. May dalang itak, sulo, at asin. Sa 1 linggong pagroronda ay walang senyales na kakaiba. Isang araw, pumunta si Kaloy sa bahay ni Zenaida. Isinangguni niya na gabi-gabi sumasakit ang tiyan ng asawa niyang si Lydia na 5 buwan na palang buntis. Agad nagpunta si Zenaida sa bahay ni Kaloy. Nang tiningnan niya ito, may marka na pala ng aswang itong si Lydia. Agad nagpahanda ng pangontra si Zenaida. Sa bawat gabi, maglagay ng walis tingting na nakabaliktad sa lahat ng pinto sa loob ng bahay. Sa bubong, sa kwarto ni Lydia, ay magsabit ng sanga ng suha, yung may dahon at may tinik-tinik pa. Sa mga dingding sa bahay, magsabit naman ng bawang. At sa labas ng bahay, palibutan niya ito ng maraming asin. Pinakuha ni Zenaida ng 1 sako na asin si Kaloy sa kanyang tindahan at binibigay niya ito ng libre. Laking pasalamat naman ni Kaloy. Pero lingid sa kaalaman ni Kaloy ay nagmamatyag si Zenaida at Rosa sa labas ng bahay ng mag-asawa. Sumapit ang gabi. Nasipat nila ang isang malaking baboy na umaaligid sa bahay ng mag-asawa. Hindi ito makalapit dahil sa mga asin na nakapalibot dito. Marahan itong nagpalit ng anyo bilang isang babae. Bangkilan, sambit ni Zenaida sa kanyang anak. Ano inay, aatake na ba ako? Pabulong na tanong dito ni Rosa. Wag muna. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayang gawin ng aswang na yan. Sambit dito ni Zenaida. Nang makapagpalit na ng anyo ang aswang, ay nagmasid muna ito sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpalit ito ng anyo bilang isang uwak. Dumapo ito sa bubong. Nakadapa na ito nang nagpalit anyo bilang tao. Pero napakapangit na ng itsura. Marahan itong gumagapang sa bubong hanggang sa nagkaroon na ng ingay sa loob ng bahay. Nalaman na ni Kaloy na may aswang. Napasigaw na ito. Akmang aatake na ang aswang sa pamamagitan ng pagwasak sa bubong na gawa lamang sa nipa. Agad tinigal po ni Zenaida ang aswang. Nahulog ito sa lupa na may mga asin. Umangil ito at agad tumalon palabas ng bakod. Nagkaharap sila ni Zenaida. Hayop kang demonyo ka. Kaloy, diyan ka lang sa loob. Bantayan mo si Lydia. Tugon dito ni Zenaida. Nang sumugod na ang aswang ay biglang ibinagsak ni Zenaida ang batong itim at agad dumikit sa lupa ang aswang. Inay, ibigay mo na sa akin to. Sambit dito ni Rosa. O sige, pagbibigyan natin na makalaban ang aswang na yan.
Wika ng ina at agad pinulot ang bato. Nagkaharap sina Rosa at ang aswang. Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae dahil sa loob ng 5 taon ay muli na niyang maipamamalas ang galing sa pakikipaglaban. Hawak niya ang punyal sa kanang kamay habang ang aswang ay naglalaway na. Sabay silang sumugod ngunit naglaho bigla itong si Rosa. Napapalingon sa paligid ang aswang nang biglang sinugatan ni Rosa sa paa ang kalaban. Napaangil ito dahil sa pilak na punyal. Hindi iyon gagaling kapag hindi agad na agapan ng aswang. Nagwawala na ang aswang. Mas humaba pa ang mga kuko nito at patuloy na sumugod kay Rosa. Nailagan ng babae ang mga kalmot nito at muling nasugatan ni Rosa sa paa ang naturang aswang. Sa bawat sugat ay labis na nagdudulot ito ng sobrang sakit sa aswang. Handa naman na aalalay si Zenaida kapag nadehado na ang kanyang anak. Hindi rin nagpakampante sa paligid ang manggagamot. Galit na ang aswang dahil inaasar ito ni Rosa. Nagkanda sugat-sugat na ang nilalang ng dilim hanggang sa gumulong paikot si Rosa at nataga niya sa dibdib ang aswang. Subalit mahahagip na sana siya ng kalmot nito. Buti na lang na ibagsak agad ni Zenaida ang pamakong bato. Animoy nadaganan ng malaking bato ang aswang. Hinugot ni Rosa ang punyal at ginilitan sa leeg ang naturang aswang. Sa pagbagsak ng bato ay narinig ni Zenaida ang iilang aswang na umaangil sa paligid. Kaya lumapit siya sa aswang na kalaban ni Rosa. Hinawakan niya ang ulo nito at tuluyang pinutol. Inangat niya ang ulo ng aswang sabay palo ng itak dito. Ibig sabihin nito ay naghahamon si Zenaida at uubusin niya ang mga aswang. Nasa isip din ni Zenaida na pahihirapan niya ang mga aswang, katulad ng paghihirap niya na hindi niya nagawang mailigtas ang kanyang asawa. Pinulot niya ang bato at itinuro sa mga aswang ang itak. Umatras ang mga ito dahil alam nila na kapag ibabagsak na naman ni Zenaida ang bato, ay tiyak na ang kanilang kamatayan. Maayos naman nakauwi ng bahay ang mag-ina. Kaya lang, pinagsabihan ni Zenaida itong si Rosa. Hindi ko alam kung kulang ka sa ensayo o dahil sa nagyayabang ka. Muntikan ka na kanina. Paano kung wala ako dun? E di nadali ka. Sambulat ng kanyang ina. Pasensya na po, inay. Mag-iingat na ako sa susunod. Tugon dito ni Rosa. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ina, pati ang pagroronda gabi-gabi ng mga kalalakihan. Isang umaga, habang gumagawa ng asin si Rosa sa likod ng tindahan, ay may nasipat siyang 5 kalalakihan. Nakatayo ito sa may mga puno ng niyog at nakatanaw lamang ito sa kanya. Kitang-kita niya ang paglabas ng mga pangil nito. Tumayo naman si Rosa at matapang na nakipagtitigan sa mga aswang. Itinuro ng isa si Rosa at umalis na rin ang mga ito. Kinagabihan, habang naglilibot sa baryo ang 4 na nagroronda, naputol ang masayang kwentuhan nila dahil sa mga pagaspas ng malalaking pakpak.
Gamit ang diilaw na flashlight ay nailawan ng isa ang dalawang malalaking ibon na nakadapo sa puno ng akasya. Pare, sa tagal ko nang naninirahan dito, ngayon lang ako nakakita ng ganyang ibon. Nako, ay baka aswang na yan mga pare. Hoy, huwag kang duwag. Ihanda na natin ang asin at sulo. Takot yan sa apoy. Pag-uusap ng mga kalalakihan. Naglakad ng marahan ang mga ito at panay, lingon at tingala, habang ang dalawang ibon ay pumapaikot na sa paglipad. Mula sa likuran ng mga lalaki ay umatake ang isang ibon. Ngunit laking gulat na lang ng isang lalaki dahil may umagaw sa sulo niya at sinalubong ang bumubulusok na ibon. Nagkalat ang mga baga ng apoy mula sa sulo na gawa sa dahon ng nyog. Napaatras na rin ang ibon. Laking gulat nila dahil lumitaw si Rosa at nagwika ng, "Bantayan niyo ang lahat ng direksyon." At muling naglaho ang babae. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Nagmadali silang naglakad hanggang sa dumapo mismo sa unahan ang dalawang ibon at tuluyang naging tao. Binalot na ng takot ang apat. Pinagbabato na nila ng asin at winasiwas na rin ang kanilang mga sulo. Nang biglang nasugatan ang isang lalaking aswang sa tiyan, ininda niya ang tama ng pilak na punyal. Subalit, wala siyang nakikita. Biglang lumitaw si Rosa sa likuran nito at akmang sasaksakin na ni Rosa ay nahawakan ng aswang ang kanyang mga kamay. Ibinalibag ng aswang si Rosa at tuluyang tumilapon. Agad din sumugod ang isa at sinunggaban ang babae. Nagbuno ang dalawa, subalit dinaid ng aswang itong si Rosa. Isang malalim na kalmot ang natanggap niya sa kanyang hita. Aatakihin pa sana si Rosa nang may tumarak na itak sa tagiliran ng aswang. Pagbunot ng itak ay agad inilapat ni Sinaida ang kaliwang palad sa dibdib ng aswang at tumilapon ito ng malayo. Sinunod ni Sinaida ang isa pang aswang. Naglakad lang ang matanda na nag-uusal at hindi makagalaw. Habang umaangil ang aswang, ay itinarak ni Sinaida ang itak sa mga mata nito. Nangisay ang aswang. Habang nangingisay ay pinagtataga naman ito ni Sinaida. Galit na galit ang itsura ng matandang naghihiganti. Hanggang sa pinutol nito ang ulo ng aswang, hindi pa rin maalis kay Sinaida ang nangyari sa kanyang asawa. Nang makauwi ay agad ginamot ni Sinaida ang mga sugat ni Rosa. "Nay, pasensya na po." Paumanhin dito ni Rosa. "Yan ang napala mo. Nagmayabang ka kasi. Kung hindi pa ako nagising ay hindi ko namamalayan na umalis ka pala." Sambulat ng ina. "Inay, may iba ako. Pansin ko ang panggigigil mo sa aswang kanina. Pwede mo namang patayin na lang yun agad." Paglalahad dito ni Rosa. "Hinding-hindi ko mapapatawad ang mga nilalang na yan." Muling tugon ni Sinaida. Matapos ang usapan ay nagpahinga ang mag-ina. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig sila ng nagsisigawan at humihingi ng saklolo. Agad kumatok ng malakas ang iilang katao sa bahay ng mag-ina.
Anong nangyari? Tanong dito ni Sinaida. May mga lumilipad po. Hinahabol kami. Agad pinapasok ni Sinaida ang mga tao. Nay, sasama ako. Sambit dito ni Rosa. Diyan ka lang at huwag na huwag kang lalabas. Tugon dito ni Sinaida. Lumabas itong si Sinaida ng bahay at kitang-kita niya ang iilang mga aswang na pumapaikot sa kanyang bahay. Sinundan lang ito ng tingin ni Sinaida hanggang sa bumulusok na ang aswang pababa upang atakihin ang matanda. Nang biglang inihagis pataas ni Sinaida ang batong itim. Pagbagsak nito sa lupa ay tuluyang bumagsak din ang mga aswang. Nagpupumiglas ito dahil hindi makaalis sa lupa. Pumasok ng bahay si Sinaida. Oh, magtitimpla muna ako ng kape. Hanggang umaga pa yan dyan. Panoorin niyo kung papaano ko papahirapan ng mga demonyong yan. Wika dito ni Sinaida. Kasama ang mga tao ay pinagmasdan lang nila ang pag-angil at paghihirap ng aswang na iyon habang sabay-sabay silang nagkakape. Grabe, yan palang itsura niyan. Ang sama. Dapat lang sa iyang aswang ka. Ano ngayon pakiramdam na walang kalaban-laban? Magdusa ka dyan. Hintayin mo ang pagsikat ng araw. Sambit ng mga taong nakatitig lamang sa aswang. Napangiti naman si Sinaida sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kabaryo hanggang sa unti-unti nang sumisikat ang araw. Habang ang aswang ay tila nababaliw na sa pagwawala, nakikiusap na ito na palayain na siya. Pero kahit kalahating porsyento ay walang balak ang matanda na pakawalan ang aswang. Nang natamaan na ito ng araw ay umusok ang balat nito at unti-unti nang nagliliyab. Hanggang sa matupok na ito ng apoy, tuluyan ang naging abo ang aswang na iyon. Hindi muna nagbukas ng tindahan ang mag-ina, gawa ng napuyat ng husto ang matanda at si Rosa ay sugatan. Sinamantalanan ni Rosa ang pagkakataon na kausapin ang ina tungkol sa iniwang lugar na San Nicolas. Nay, papaano ka nakakasiguro na mga aswang dagat ang pumaslang kay na Itay? Ilang beses na pumalaot ang Itay mo na may bagyo, pero nakakabalik pa rin siya. Paano nangyari na napakaganda ng panahon, pero hindi na sila nakabalik? Nay, baka hindi aswang ang may gawa nun sa kanila. Sino pa ba sa palagay mo? Tumahimik na lamang si Rosa dahil tumaas na naman ang boses nitong si Sinaida. Kahit si Rosa ay walang ideya kung bakit hindi na nakabalik ang kanyang asawa at ang kanyang ama. Kinagabihan ay muling naghasa ng itak itong si Sinaida. Kahit papaano ay napaisip rin siya kung bakit hindi na nakabalik ang asawa at manugang. Kinabukasan, balik sa normal ang buhay. Nasa tindahan si Rosa at nakikinig ng radyo. Nang biglang nagkumpulan ang mga tao sa isang bahagi ng dalampasigan. Lumapit naman si Rosa at tuluyang nakiusyoso. May malaking bangkang demotor ang paparating. Bago iyon sa kanilang lugar. Nang dumaong ito ay kulang-kulang sa 30 katao ang bumaba. Hindi naman mukhang mga turista.
Habang sinisipat ni Rosa ng maigi ang mga iyon, laking gulat na lang niya nang makita niya si Alan, ang kanyang asawa. Napatakip ng bibig si Rosa at namutawi ang luha sa mga mata. Nais sana niya itong lapitan, subalit iba ang galawan ng mga taong iyon. Para ba kung umasta ay higit na nakakaangat ang estado. Tumigil ang mga ito at pinagmasdan ang mga tao. Maya-maya pa ay may isa pang lalaki ang lumabas ng bangka. Payat at hupyak ang mukha nito. Pero hinding-hindi magkakamali si Rosa sa kanyang nasilayan. Dahil ang matandang bumaba ay ang kanyang itay na si Timoteo. Mas lalong nagulat si Rosa sa mga nakita sa asta ng kanyang ama. Para bang pinuno ito ng mga kasama. Tila nanlambot si Rosa. Agad siyang patungo sa bahay. Inay, hindi ka maniniwala sa mga nakita ko. Pero totoo, inay. Ano bang pinagsasabi mo? Mga aswang na naman ba? Hindi po, inay. Sina Alan at Itay. Nandito sila. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa kanyang narinig. Pero inay, parang may kakaiba. Parang hindi sila Itay iyon pero kamukha talaga nila Itay. Agad nagtungo ang dalawa sa dalampasigan. Nasipat nilang pumasok ng palengke ang mga taong iyon. Naku Diyos ko, Timoteo, ikaw na ba yan? Sambit dito ni Sinaida. Nay, huwag ka munang magpakita. Tingnan mo, kakaibang kilos, di ba? Sumisinghot sa paligid ang mga ito. Naglakad pa ang mga ito at nagtungo sa masukal na gubat. Bakit ganun sila, inay? Biglang umiyak si Sinaida. Hindi maaari ito. Hindi. Tuluyang humagulhol na ang matanda. Dinala pa uwi ni Rosa ang ina na walang humpay sa pag-iyak. Inilahad ni Sinaida kung ano ang kanyang natuklasan. Isa ng aswang bangkilan, sina Alan at Timoteo. Malakas ang paniniwala ng matanda na napasahan ng bertud ang mga ito, kaya tuluyang naging isang bangkilan. Paano na yan, inay? Mababalik pa ba sa dati sina Itay? Nag-aalalang tanong ni Rosa. Wala nang pag-asa, anak. Sa tingin ko, tuluyan silang naging aswang. Hagulhol pa rin ang kanyang ina. Kung nandito sila, inay, ibig sabihin, makakalaban natin sila. Aligagang tono ni Rosa. Hindi pwede. Hindi ko kaya, anak. Hindi ko kayang labanan ang tatay mo. Sambit dito ni Sinaida. Pero papaano, inay, kapag nagtagpo ang inyong landas? Bakit ikaw? Kaya mo bang saktan si Alan? Hindi ko rin kaya, inay. Pambihirang buhay naman to. Naging tahimik sa kanilang bahay. Malalim ang iniisip sa bawat isa. Nasisipat ni Rosa na nagpupunas ng luha ang kanyang ina. Siya din naman, hindi maiwasan na tuluyang mapaluha. Sa ilang taon na pagkawala ng mga minamahal, ay bigla itong nagpakita pero nasa ibang katauhan na. Paano kaya nila ito malalabanan? Lumabas ng bahay si Rosa, ibinuhos ang sama ng loob sa sakong may laman na buhangin. Pinagsusuntok ito ng babae. Naawa ang ina sa kanilang sitwasyon
para bang nanghina ang kanilang loob sa pangyayari. Mas mabuti pang pinatay na lang sila kaysa gawing kaisa sa mortal na kalaban ng tao. Sa isang takip silim sa palengke, nagwawala si Timoteo at hinahanap si Zenaida. Nagsitakbuhan ang mga tao dahil nag-iiba na ang anyo ng mga kasamahan ni Timoteo. Ang iba ay walang awang pinaslang at kinain ang ibang laman loob ng mga kanilang kabaryo. Nagulantang ang mag-ina ng may nakapagsabi sa kanila na hinahanap si Aling Zenaida. Agarang nagtungo ng palengke ang dalawa. Dala ang itak ni Zenaida. Nanlumo ang matanda nang makita niya ang asawa na kumakain ng laman loob ng tao. "Tama na, Timoteo," isang sigaw mula kay Zenaida. "Ikaw bang sinasabing nilang Zenaida?" "Oo, ako nga. Hindi mo ba ako maalala?" Pagpipigil ng luha ni Zenaida. Naaalala kita dahil naging balakid ka sa plano namin sa islang ito. Sagabal ang isang Zenaida sa pamumuno ko." Sambit ni Timoteo. "Timoteo, ako to, ang asawa mo." Hindi na napigil nito ang sarili. "Asawa? Sinong asawa? Marami akong asawa." Bulalas ni Timoteo. "Inay, wala na sa tawang wisyo si Itay." "Anak, subukan mo. Baka maalala ka ng itay mo." Nakikiusap na tinig ni Zenaida. Itay, ako to. Si Rosa ang anak mo." "Anak, pang-ilan ka ba sa kanila?" Pagtawa ni Timoteo. Hayop. Sinong gumawa sa iyo niyan, Itay? Hayop." Sigaw ni Rosa. Biglang may lumundag at lumapag sa pagitan nila. Si Alan. Nakaporma na parang aso. Maitim ang mga mata. Duguan ang bibig na parang kakakain lang ng lamang loob ng tao. Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Alan?" Gulat na tanong ni Rosa. Biglang sumunggab si Alan, ngunit hindi nagawang kontrahin ni Rosa. Umilag na lang ang babae pero nagpipigil ito. Inay, paano to? Hindi ko kaya." Sambit nito sa kanyang ina. Napalibutan na sila ng mga aswang. Lahat ay duguan ang mga bibig. Ibig sabihin, marami na ang naging biktima. Nang sabay-sabay umatake ang mga aswang, ay inilapag agad ni Zenaida ang bato. Biglang nagbagsakan sa lupa ang mga aswang, maging sina Alan at Timoteo. Kung tutuusin ay kayang-kaya na nilang tapusin ang laban sa mga aswang. Hinila ni Zenaida ang anak at tumakbo. Agad sumunod ang mga aswang, subalit binigwasan ito ni Zenaida ng tigalpo sa hangin at tumilapon ang mga ito. Tumakas at nagtago ang mag-ina sa gubat. Inay, hindi na sila yon. Pero hindi ko pa rin maatim na saktan ko sila. Ani ni Rosa. Tahimik lang si Zenaida, nakatanaw sa malayo. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik na sila sa kanilang bahay. Anak, wala na tayong magagawa. Uubusin nila ang mga kabaryo natin. Masakit man pero
dapat natin silang labanan. Sambit ng kanyang ina. Yan din ang gusto kong sabihin, inay. Pero ang hirap. Tugon ng anak. Kailangan na nating patahimikin ang kanilang kaluluwa. Sambit dito ni Sinaida. Naiintindihan ko, inay. Muling tugon ni Rosa. Sa gabing iyon ay 2 itak na ang hinahasa ni Sinaida. Samantalang si Rosa ay naghanda ng iilang bote. Nilagyan ng gaas at mitya. Makakabuo ito ng malaking apoy. Makakatulong ito sa kanilang labanan. Dinasalan na rin nila ang kanilang mga mutya. Nasa 1:00 na ng madaling araw. Nakarinig na sila ng mga hiyawan at sigaw ng kanilang mga kabaryo. Nananalantala na ang mga bangkilan na parang insektong salot. Mabilis na naglakad si Rosa patungo sa mga aswang. Agad niya itong sinabuyan ng mga boteng may sindi. Sa bawat pagtapon nito ay sumasabog at naglilikha ng napakalaking apoy. Nasa 6 na kumpol ng apoy ang ginawa ni Rosa habang nasa mahigit 10 aswang ang nakapaligid sa kanya. Samantala, si Sinaida naman ay nasa ibang bahagi upang kaharapin ang iba pa. Kitang-kita ni Sinaida ang pagtakbuhan ng mga kabaryo niya habang hinahabol ng mga aswang. Humarang si Sinaida na may hawak na 2 itak. Pinagtataga niya ang mga ito. Kung hindi natatapyas ay napuputol ang mga galamay nito. Sa kabilang dako naman, naging mas maingat na si Rosa sa kanyang pakikipaglaban. Punyal at buntot ng pagi ang hawak niya. Mas mabilis man sa kanya ang mga bangkilan, nalilinlang naman niya ito sa taglay niyang sabulag. Winasiwas niya ang latigong gawa sa buntot ng pagi at labis na sakit ang dulot nito sa mga aswang hanggang sa nakaharap niya na itong si Alan. Nagtatalo sa kalooban ng babae ang pagmamahal sa asawa at ang kinakailangan niyang gawin dito. Umangil na si Alan at sobrang sama na rin ang itsura. Habang nakikipaglaban si Rosa sa asawa, ay patak naman ng luha ang katumbas ng mga sugat ng kanyang asawa. Nanumbalik rin sa kanya ang panahon noong mga rebelde pa sila na nakikipaglaban din sa mga aswang. Ilang beses na rin na may pagkakataon si Rosa na paslangin ang asawa. Hindi niya ito ginagawa. Hanggang sa nahawakan siya nito at tuluyang ibinalibag. Tumama sa puno si Rosa at tuluyang bumagsak. Lulundagan na sana siya ni Alan ngunit biglang naglaho ang babae. Ilang segundo pa ay nasa likuran na ni Alan ang asawa. Pumikit si Rosa habang ginilitan ng leeg si Alan. Bumulwak naman dito ang isang napakapulang likido. Mahal kita, Alan. Mahinang sambit ni Rosa. At agad niyang pinulupot ang latigo sa leeg ng asawa at tuluyang hinila ng malakas. Umikot ang katawan ni Alan at tuluyang humiwalay ang ulo nito. Nakatalikod lang si Rosa pero alam niya ang nangyari sa kanyang asawa. Napaluha na lamang ang babae. Samantala,
nagkaharap na rin sina Sinaida at Timoteo. Nagliligo na sa dugo si Sinaida sa dami ng napatay nitong aswang. Hila-hila niya ang isang aswang na putol na ang mga galamay. Sa harapan ni Timoteo ay pinutol nito ang ulo. Inangat ni Sinaida ang ulo at tuluyang pinalo ng itak. Umangil ng malakas si Timoteo. Humaba ang mga kamay, maging ang paa. Mas sumama pa ang itsura. Sumugod na ang aswang. Sumugod rin si Sinaida. Nagbuno ang dalawa gamit ang mahabang kuko at mga itak nito. Nakatikom lang ang bibig ni Sinaida habang labis na umaangil ang aswang. Ilang kalmot na rin ang natanggap ni Sinaida ngunit tila naging manhid siya dahil sa nararamdamang napakatinding lungkot habang nilalabanan ang sariling asawa. Hanggang sa nahawakan ni Timoteo ang dalawang kamay ni Sinaida at nabitawan ang mga itak. Akmang kakagati na sana ni Timoteo itong si Sinaida. Biglang iniluwa nito ang batong itim na kanina pa pala sa kanyang bibig. Pumasok ito sa malaking bunganga ni Timoteo. Bumitaw ang aswang at nakahawak na sa sariling liig na tila nabubulunan. Nag-umpisang maagnas ang ulo nito pababa sa katawan. Pilit inabot ng aswang si Sinaida at inabot naman ito ng asawa. Sa huling pagkakataon ay nagkadikit ang hintuturo ng dalawa at tuluyang naagnas si Timoteo. Naiwan ang batong itim sa lupa. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo ang mag-ina sa San Nicolas. Nag-alay sila ng bulaklak at pinalutang sa dagat. Masakit man pero pinalaya na nila ang mga sarili sa nakalipas. At muli ay nagsama ang mag-ina na humarap sa mga iilan pang nilalang ng dilim. Okay mga kabaryo, grabe, di ba? Speechless, kumbaga wala akong masabi, lalo na yung buong story. Kung umabot kayo rito at napakinggan nyo, grabe, no? Ito yung mga istoryang typical na hindi aswangan, pero parang alam nyo yun, pag napakinggan nyo kasi yung mga ganito, parang alam nyo na, syempre common na yung aswang, di ba? Kaya ang dami namang narrator dyan. Pero isipin nyo parang, kumbaga, may kapupulutan ka ng aral sa bawat kwento, di ba? Tapos isipin mo yung tema, yung nangyayaring paano ko ba explain sa inyo? Basta ano siya alam niyo, hindi lang basta, di ba? Ako, hindi naman ako ipokrito na hindi ako nakikinig sa mga narrator. Pinapakinggan ko rin sila kasi nga syempre nakakamangha naman talaga bilang narrator din, di ba? Pero isipin nyo ibang-iba siya, di ba? Kasi nga mag-ina na antingera. Isipin mo yung karga ni Sinaida. Siguro yung mga ibang kabaryo natin na babad na talaga sa horror narration. Ngayon nyo lang napakinggan tong batong itim, no? Hindi, ito walang tawag, hindi ko nga alam kung ano eh. Pero isipin mo, di ba? Pag binagsak ni Sinaida, parang ano siya, sa madaling sabi, magnet. Di ba isipin mo parang yung mga aswang, merong bakal sa katawan tapos pag binagsak niya, babagsak din sa lupa, no? Ayos, no, di ba? Hindi ko alam kung anong uri ng bertud to, pero para sa akin, napakalakas nito. Tapos isipin mo na lang din yung kay Rosa. Alam nyo naman, siguro pang 3 times o 4 times na natin tong nabanggit. Mutya ng linta, di ba? Talaga namang subok na lalo na sa bulag, no? Sa ganong
sa ganung komento, wala na tayong masabi dyan. Overall, napakagaling, napakaganda. At yun nga lang, ang pinaka-komento ko rito is yung nakakalungkot, no? Alam niyo yun, parang give and take na nakakalungkot na naging okay. Kasi nga, ang inakala ng mag-ina, pinatay na talaga ng mga, ang una nga Maguindara, di ba? Pero nagkaroon ng Bangkilan. So, parang ang pinaka-common talaga na kaaway nila rito is Bangkilan. Gawa ng napasahan ng bertud ng Bangkilan. Si Alan saka si Timoteo, no? Isipin mo, grabe, no? Okay sana yung pamilya nila, pero grabe. Yung nag-share nito at yung naka-experience talaga. Hindi niya na-experience. Kunento si Josie. Naalala niyo yung unang karakter. Siya yung kwento sa kanya ng lola niya. No? Tapos, isipin natin, 1993. Tapos Palawan. Yun. From Aklan tayo kahapon. Ngayon Palawan. Sinong mga, alam niyo na, taga Palawan dyan, baka alam niyo to, no? Yun. Sa opinion ko lang, para sa akin, yun nga, hindi ko na i-rate to. Bali, alam nyo na yung sagot kung natapos nyo naman yung kwento. Napakaganda. Nakaka-antig, di ba? Tapos, yun, tingnan nyo na lang kasi yung ibang nagko-comment dyan, kabaryo, na hindi raw totoo o pwede nyo ring basahin yung mga ibang komento ng sender natin na naka-experience ng ganitong uri ng hindi lang uri kumbaga na-experience nila. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga sender natin, nakausap ko naman sila, yung mga hindi ko pa na-upload kasi short stories. Doon siya sa Kwentong Baryo 2.0, no? Okay naman sa kanila kasi nga nakasubscribe na sila ron, tapos hanggang ngayon hinihintay nila. Pero sabi ko naman, itong month na to, bago matapos to, lalapag na natin kahit isa. Tapos araw-araw na. So ayun, Sabado ngayon, good to hear na yung shoutout natin Sunday. Ano ibig sabihin nun? As in daily na, Sunday meron na tayong upload, no? So bukas mag-upload ako ng another story, tapos dun ko na ilalagay lahat ng shoutout. Ang dami. Siguro banggitin ko ba 100 na tao. Lagpas, no? So ngayon, konting unawa lang po, at yun, nakita nyo naman, na-reply ko na kay lahat dahil all goods na tayo, no? Medyo may konting sipon-sipon, pero okay na, laban na. Usap muna tayo sa comment section. Alam nyo naman, baka Sunday bukas upload na natin lahat, tapos lahat ng shoutout nandun na, kaya hintayin nyo na yan, tapos comment na kayo rito. #Kwentong Baryo saka Kwentong Aswang. Yun. So, yun lang muna mga kabaryo, at hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.